Dalawang bayan sa Pangasinan ang nadagdag sa listahan ng mga apektado ng red tide toxin. Ito ang Bulinaw at Anda. Mahigpit na ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkain ng mga shellfish at alamang mula sa naturang mga lugar. Makibalita tayo kay Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Maliban sa bani, nagpositibo na rin sa red tide toxin ang coastal areas ng bayan ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. Base ito sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Mahigit isang linggo na rin positibo sa red tide toxin ang barangay Wawa sa bani. Posible umanong tumagal pa ito ng mahigit isang buwan. Napag-alaman kasi ng BFAR na napalibutan ng mga pagawaan ng asin ng coastal areas doon. Kaya mataas ang salinity ng tubig na isa sa mga dahilan ng red tide. Yung mga places na nagkaroon na ng red tide, malaki ang chance na magkaroon ulit. Ang red tide ay phytoplankton, basically. So ito yung maliliit na halaman na nasa tubig. Ang nararanasan ngayong makulimlim na panahon at panakanakang pag-ulan dito sa Pangasinan ay malaking tulong daw para mawala ang nararanasang red tide sa bayan ng Bani, Bulinaw at Anda, Pangasinan ayon na rin sa BFAR. Dahil sa red tide toxin, ipinagbabawal pa rin ang pagkain ng mga shellfish kabilang ang talaba, tahong at lukan na galing sa Bani, Bulinaw at Anda, Pangasinan. Mahigpit ngayon ang pagbabantay ng iba't ibang ahensya para tiyaking hindi ito na ibebenta sa mga pamilihan. Sa Dagupan City, sako-sakong ibinebentang talaba ang kinumpiska ng City Agriculture Office. Maigi na yung sigurado tayo pagkaalam nating Western Pangasinan ito at identified na galing sa Bani, sa Bulinaw at sa Anda, at transported after na meron na tayong positive advisory for red tide, kinumpiska na natin. Yung red tide ay hindi nakukuha sa pakulo. Pati yung sabaw, may lason din. Mga pakiramdam mo, nanginginig yung mga limbs, yung mga daliri mo, saka sa paa, yun na, delikado ka na nun. Pangamba ng BFAR kung masyadong tatagal ang red tide toxin, posibleng magresulta ito sa kakulangan sa oxygen supply sa dagat na maaaring mauwi sa fish kill. Pinag-aaralan ngayon ng BFAR ang mga sanhi ng madalas na pagkakaroon ng red tide toxin sa coastal areas ng mga naturang bayan sa Pangasinan. Jet Arceliana, Nagbabalita, Pilipinas.